Nanganganib ngayon ng kandidatura ni dating Caloocan Representative Edgar Erice. Wala pa kasing inilalabas na TRO ang Korte Suprema sa kanyang disqualification case. Ngayong papalapit na ang pag-imprenta ng official ballots sa midterm polls. Yan ang agenda report ni Hannah T. Final at executory na ang disqualification sa pagtakbo ni dating Congressman Edgar Erice. Ayon ito sa Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi kasama ang pangalan ni Erice sa balota hanggat wala pa raw natatanggap na temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang komisyon. Unless po sabihan kami ng katas-tasang hukuman, teka muna, pipigilan namin kayo dito sa lugar na ito, ilagay nyo o isama nyo yung pangalan ng taong yan. Na-disqualify si Erice sa pagtakbo sa 2025 polls matapos ang ilang mga pahayag nito kaugnay sa partnership ng COMELEC at Miro Systems sa automated elections. Dumulog sa Korte Suprema ang dating kongresista para sana maisama ang pangalan niya sa balota. Pero kinakasa na rin kasi ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota sa Lunes. Nagsulat din ang komisyon sa SC na tuloy na ang ballot printing sa January 6. It is not to influence the Supreme Court on what to do doon sa mga kasong na i-file sa kanila, subalit para po maiwasan yung nangyayari ng mga nakakarang-halalan na napapagalitan ng COMELEC sapagkat hindi na i-inform ang ating katas-tasang hukuman kung ano ng update sa ating paghahanda, sa ating preparasyon. Ngayon po, bawat kilos natin, bawat ginagawa natin ay reported po sa Korte Suprema. Ngayong weekend, nakatakdang isapinal ng komisyon ang listahan ng mga kandidato. Sa ngayon, 66 ang naitalang senatorial candidates, habang 155 naman ang sa party lists. Actually, ang number one talaga ay ang overseas voting, yung sa OFOB natin. So yung overseas voting i-imprenta namin kasi party list lang yon at saka senador, walang ibang local candidates naman na involved. At more or less, mga 1.3 million ballots lamang po yon. Kasunod naman ng ballot printing ang mock elections. Ang lahat ng ito, patuloy na pinaplansya ng COMELEC kasama ang ilang poll body officials para pag-usapan pa ang paghahanda sa eleksyon. Gusto naming alamin sa pagpupulong namin ngayon, ano nga ba ang naabot na natin? Magsisimula ang campaign period para sa senatorial at party list candidates mula Pebrero hanggang Mayo. Ang local campaigns naman magsisimula sa Marso. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.